Hi, so for this video, we are going to talk about rational inequalities. So, based sa title ng topic natin, we are going to engage with inequalities kung saan magkakaroon tayo ng greater than, less than, at saka yung mga greater than or equal to, lesser than or equal to na sign. So, ayan. We actually have two cases kung saan ang case number 1 natin, ang nasa right side ay equal sa 0, and yung case number 2 naman is greater than 0 yung nakalagay dyan. So, ayan. Before starting case 1, balik muna tayo dun sa basic. Okay, so ito nga yung tinatawag nating inequalities kung saan kapag naka-encounter tayo ng mga ganitong sign, ang point natin sa number line ay hollow circle. Ganyan siya. Wala siyang shade. At saka ang ginagamit natin para isulat yung interval notation is parenthesis. Okay? Kapag naman, dito, yung greater than or equal to na sign, at saka yung lesser than or equal to na sign, ang gagamitin natin dyan is shaded na point. Okay, and ang ginagamit dyan is brackets. So, ayan siya. Wala lang, i-recall lang natin siya kasi gagamitin natin siya later on. Okay. Going back to case number 1. For case number 1, we actually have to remember na this thing, yung nasa kanan na side ng inequality natin, dapat 0 yan. Okay, dapat 0 yan. So, kapag 0 na yan, babalik na tayo dito sa left side ng equation. So, we have here x minus 7 over x minus 1. Ang gagawin natin is to equate the numerator and the denominator separately to 0. So, let's say this is our numerator. X minus 7. Okay, tanggalin na natin yung parenthesis. X minus 7 is equal to 0. Tapos, ita-transpose natin si negative 7 sa kabila, and that would be positive 7. Tapos, dito naman tayo sa denominator. Dito tayo sa denominator, which is x minus 1. So, x minus 1 is equal to 0. Lilipat natin si negative 1 sa kabila, so that would be positive 1. So, ayan na, nakuha na natin si numerator pati si denominator. Ngayon, ang next na natin gagawin is to plot it sa isang number line. So, ayan siya. By the way, I suggest gumamit kayo ng ibang color ng pen sa pagpo-plot para hindi kayo malilito. Sabihin ko kung kailan kayo mag-change. Anyway, so, ayan na nga siya. Ang next natin gagawin is ipo-plot natin yung numerator and denominator. Pero, one thing na you have to remember is that whenever you are plotting the denominator on the number line, palagi siyang hollow circle. Hindi nyo aalalahanin yung sign, wala kayong aalalahanin na kahit ano. Basta kapag magpo-plot kayo nung equated denominator, palagi yung hollow circle. Okay? So, next is yung sa numerator naman. Ang numerator natin ay si positive 7. So, andito si 7. Ayan siya. Ngayon, kapag naman ipa-plot nyo na si 7, titingin na kayo dito sa inequality nyo. Since this is less than na sign, hollow pa rin siya. So, ayan. Okay? So, ayun. Next thing na we have to remember is that ito, magkahiwalay siya, okay? So, meron ka ditong part, okay, i-ano lang natin siya. Ayan. So, meron ka ditong mga numbers, meron ka rin ditong mga numbers, at saka meron ka rin ditong mga numbers, okay? So, yun. Alalahanin na natin siya. Wait lang. Markahan ko na nga. Ayan. Kasi dito tayo magbabase eh. Kumbaga, ito yung cut-off area natin. So, ayan. Next na gagawin natin is
to actually find random numbers lang within the range. So, okay, ganito. Dito muna tayo focus sa part na to. Hanap lang tayo ng kahit anong number na kabilang sa side na yan. Let's say we have here 0 na lang. Ito. 0. Yan. Okay. Lagay ko na lang ng heart. Yan. 0. Next is dito sa gitna. Ito. Yung may ganyan. So, meron tayong 1 to 7. So, pili lang tayo ng number dyan. Piliin na lang natin is C2. Okay. Lagyan natin ng heart yan. C2. Next is, wait lang. Dito naman, sa part na to. Pili tayo ng number from positive 7 to positive infinity. Let's just say positive 8. Ayan. Lagyan natin ng heart. So, yan. So, ibig sabihin, itong mga naka-orange na mark na to, isa-substitute natin dito sa part na to. Okay? So, ayan siya. So, dito muna tayo. Let x be 0. So, x minus 7 over x minus 1. Tapos, papalitan natin si x ng 0. Ay, 0. Tapos, ayan. 0 minus 7 is negative 7. 0 minus 1 is negative 1. Pag i-divide natin to, we will have positive 7. Okay? So, ibig sabihin, yung side na to ay positive. Next. Dito naman tayo sa kabila. Let x be 2. Positive 2. Ayan. So, palitan lang natin to. X minus 7 over x minus 1. Papalitan natin siya. 2 minus 7 over 2 minus 1. 2 minus 7 is negative 5. 2 minus 1 is positive 1. Negative 5 divided by 1 is negative 5. Ibig sabihin, itong part na to ay negative. Okay? Tapos, dito naman tayo sa panghuli, meron tayong 8. So, let x be 8. So, ito yung equation ulit natin. Isa-substitute natin siya sa 8. So, 8 minus 7 over 8 minus 1. 8 minus 7 ay positive 1. 8 minus 1 is positive 7. And 1 over 7 is positive. So, ibig sabihin, itong part na to ay positive. Ayan. So, ganyan siya. Ngayon, tapos ka na mag-check ng signs. Ngayon, babalik ka dito. Ibig sabihin nito, eto. Etong equation mo na to, dapat negative. Okay? Dapat negative. Kasi, mas mababa sa 0. Lahat ng number na mas mababa sa 0 ay negative. So, ibig sabihin, babalik tayo dito. Alin dito yung negative? Alin dito yung negative? Diba itong side lang na to? Ito. Ayan lang na part na yan. So, ibig sabihin, babalik ka dito sa nakabilog. Ito. Ayan. Hanggang dyan lang yung graph mo. So, ibig sabihin, ang interval notation mo ay 1, open interval 1 to 7. So, ito na yung final answer mo, okay? Ganyan lang mag-rational inequalities. Let's have another example for case number 1. Let's say we have here x plus 5 over, okay, wait lang, ayusin natin. X plus 5 over x minus 4 is lesser than or equal to 0. Okay, so, ganun ulit yung steps natin. I-make sure natin na itong nasa right side ay 0, tapos diretso na tayo dito sa left side. Okay.
So, ang gagawin natin, i-equate natin to ulit sa 0, yung numerator, which is si x plus 5. Tapos, equate natin sa 0, magiging negative 5. Tapos, ang next natin is si denominator. Ang denominator natin ay si x minus 4. Tapos, equate natin sa 0. And then, x is equal to positive 4. Lipat natin sa kabila. So, ayan na siya. Nakuha mo na yung value ng numerator pati denominator mo. Ngayon, gagawa na tayo ng number line ulit. Tapos, ipa-plot na natin siya. Okay? So, ang numerator natin ay si negative 5. Wait lang, denominator muna. Ang denominator natin ay si positive 4. So, ayan siya. And tatandaan natin kapag nagpa-plot tayo ng denominator, palaging hollow yung circle. Okay. Next is si negative 5, which is yung numerator natin. And ang negative 5 ay nandito. Negative 5. And since yung inequality natin ay lesser than or equal to, ibig sabihin, shaded. Shaded na siya. Ayan, shaded. Si negative 5. So, ayan na siya. O ngayon, tatandaan natin na may sarili-sarili silang mundo. Okay, may mundo sila dito, may mundo siya dyan. So, ibig sabihin, meron ka ditong numbers, at meron ka rin doon. Ayan na. So, ayan. Di okay na. Ngayon, maghahanap ulit tayo ng values. Okay? So, let's try dito muna sa first part na to. Hanap tayo ng value. Let's say we have here negative 6. Dito sa gitna, lagay natin is si, let's try 1, positive 1. Tapos dito is, okay, try natin positive 5. Ayan. Lagyan na nga natin ng heart para alam natin na, ayan, sila yung mga hinanap nating value. Ayan. Di nakahanap pa na ng value, yun yung naka-orange. Gagawin mo na, isa-substitute mo na siya dun sa inequality mo. So, dito muna tayo sa negative 6. Let x be negative 6. So, that would be x plus 5 over x minus 4. Okay. Papalitan na natin to ng negative 6. So, ayan siya. So, negative 6 plus 5 ay negative 1. Negative 6 minus 4 is negative 10. Tapos, ito, negative divided by negative ay positive 1 over 10. Okay. So, ibig sabihin, itong part na to ay positive. Okay, dito naman tayo sa gitna, si 1. Okay. Let x be positive 1. So, magiging x plus 5 over x minus 4. Papalitan natin ng positive 1 si x. So, that would be 1 plus 5 over 1 minus 4. So, 1 plus 5 is 6. 1 minus 4 is negative 3. 6 divided by negative 3 ay negative 2. Yan, negative 2. So, ibig sabihin, itong nasa gitnang to ay negative. Next, dito naman. So, gagawin natin, substitute natin si positive 5 sa equation. So, let x be positive 5. Tapos, ayan. Wait lang. X plus 5 over x minus 4. Substitute natin si 5 doon sa x. So, that would be 5 plus 5 over 5 minus 4. 5 plus 5 is 10 over 5 minus 4 is positive 1. And 10 divided by 1 is positive 10. Ibig sabihin, itong part na to
positive to. Okay? So, part na to, positive yan. Ayan na siya. So, positive, negative, positive. Ngayon, balik tayo sa equation natin. Ang hinihingi dito, ang sabi pala dito, yung equation na to is lesser than or equal to 0. Ibig sabihin, pwede siyang mag-equal sa 0, pwede rin siyang negative. Okay? So, it's either negative or mag-equal sa 0. Titingin tayo dito sa equation na to. Asan dito yung negative? Diba ito yung part, itong part na to. Hanggang saan lang yung negative na range mo? Mula negative 5 hanggang positive 4. Ibig sabihin, yun na yung sagot natin. Lalagay lang natin sa interval notation. So, this would be negative 5 at saka si 4. Bakit pala naging bracket? Kasi included si negative 5. So, ayan. Ito lang naman yung sagot sa case number 1. So, that's it for case number 1. Yung case number 2 is a separate video ko na lang siya. Basta, ang tatandaan nyo is itong part na to. Okay, huwag kayong lalagpas sa ganyan. Kahit actually, hindi nyo na nga isolve tuluyan eh. Ang hinahanap nyo lang naman yung mga sign eh. Ayan o. Unang tingin pa lang, actually, alam nyo na dapat eh. Pero okay lang yan.